Mga sangkay, nagiging usap-usapan ngayon itong total solar eclipse na magaganap nga po sa ating planeta, at ang tumbok na ito, mga sangkay, ay walang iba kundi ang North America, kung saan sa araw ay bigla pong mangyayari ang kadiliman ng buong paligid ng nasabing mga lugar sa North America. Ngayon, marami pong gumagawa ng video tungkol po sa pagbabalik ng ating Panginoon o tinatawag na rapture, na ikinokonekta po nila dito sa tinatawag na total solar eclipse. Ang tanong dito, mga sangkay, ito na ba talaga yung rapture na mangyayari? Itong total solar eclipse na magaganap po sa April 8 sa North America. So ang dami po ngayong lumalabas na impormasyon tungkol po dito sa total solar eclipse dahil minsanan lamang po talaga ito maganap. Yung iba po, mga sangkay, ginagawan po ito ng mga kung ano-anong paliwanag, impormasyon na ito daw po ay senyales na sa April 8, 2024 ay magaganap nga daw po yung pagbabalik ni Jesus Christ para kunin ang church. For understanding lamang, mga sangkay, at para magkaroon po tayo ng kaliwanagan sa ating kaisipan, totoo naman talaga na magaganap po talaga ang event na tinatawag na rapture or tinatawag na pagdagit sa lahat ng mga Kristiyanong mananampalataya dahil ito po ay biblical, mga sangkay. Subalit ang tanong dito, ito na nga ba yun? April 8. Never po nag-mention ng Biblia yung tungkol sa date ng pagbabalik ni Jesus Christ. Ang tanging mababasa lamang po natin, mga sangkay, ay yung mga senyales na paparating ang pagbabalik o paparating ang pinakamatinding event na pagdagit ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng mga mananampalataya. But take note, mga sangkay, dalawa pong event yan, okay? Huwag po tayong maliligaw. Ang rapture ay para sa church. Ang second coming of Jesus Christ naman ay para po sa Israel, na kung saan magkaroon po ng millennial reign for 1,000 years. Ngayon, mga sangkay, balikan po natin ang tanong. Sa April 8, magaganap itong biglaang pagdilim ng lugar ng North America. Pag sinabing North America, mga sangkay, ito po ay mga bansa na kagaya po ng United States of America, Mexico, at Canada. Yan po yan, mga sangkay. Sila po ang makaka-experience, sila po ang makakakita, mga sangkay, ng pagtama, o sinasabi ng iba, pagkain daw po ng araw sa buwan. Kaya bigla po magdidilim, mga sangkay, at aabutin po ito ng tinatawag na 4 minutes. Subalit, mga sangkay, sa Bible, may naganap din po na total solar eclipse. At alam nyo kung anong mga event ito? Ang isa, mga sangkay, sa matatandaan, siguro ng mga nag-aaral sa Biblia, especially yung mga Bible scholars, ang nangyaring total solar eclipse doon po sa Nineveh. Ito po ay time ni Prophet Jonah, mga sangkay. Nung time na nangaral po siya doon sa Nineveh, nagkaroon po ng total solar eclipse na nagkaroon po ng kadiliman ang lugar. At ito din po ay pinapatunayan, mga sangkay, maging po ang kasaysayan ng ating mundo. And the second one ay ito naman pong pagkapako ni Jesus Christ on the cross of Calvary. Nung ipinako po si Jesus Christ, nagkaroon po ng total solar eclipse. Halos buong araw, nagkaroon po ng kadiliman ang buong paligid nung si Jesus Christ ay ipinako sa krus. Mga sangkay, kung babasahin po natin ang Biblia about sa pagbabalik ni Jesus Christ sa church at sa pagbabalik ni Jesus Christ sa kanyang bayan na Israel, ito po yung tanong sa Matthew chapter 24. Ayon po sa Biblia, sabi po dito, as Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came unto him privately. Pumunta po yung mga disipulo niya. Nakiupo, mga sangkay. Ayon po dito, sabi ng mga disipulo, nagtatanong kay Jesus Christ, kailan ba talaga? Ito yung mga tanong. When will this happen? And what will be the sign of your coming and the end of the age? Ngayon, mga sangkay, magkaiba po ito. Itong sinasabing sign ng iyong pagbabalik. Ito pa ay tumutumbok, mga sangkay, sa talagang pag-apak sa kalupaan ng ating Panginoon. Tumutukoy po ito doon sa Israel, sa Mount of Olive. Ito po ay sa time
ng Battle of Armageddon na ire-rescue ng ating Panginoong Hesus ang kanyang bayan na humaharap po sa matinding digmaan laban po sa puwersa ng kadiliman at pinapaligiran po ng mga bansa, mga sangkayang Israel. End of the age, ito po ay tumutukoy sa end of the world, mga sangkay, na which is magaganap din po ito sa mga panahon na kung saan itinalaga ng ating Panginoong Diyos na babaguhin niya lahat ng kanyang creation. Kasama po doon yung ating planeta. Ano ba ang mga senyales? Magkakaroon ng mga pandemic, magkakaroon ng gutom sa buong mundo, magkakaroon ng kahirapan, magkakaroon po ng mga digmaan, magkakaroon po ng mga bali-balita tungkol po sa digmaan, magkakaroon ng destruction ng ating mundo sa pamamagitan po ng mga calamities at marami pa pong iba. Pero lahat ng ito ay simula pa lamang. And right now, mga sangkay, kung papansinin nyo, nagaganap po yan. Ngayon, magkaiba po kasi ito, mga sangkay, itong pagbabalik ni Jesus Christ sa church at pagbabalik ni Jesus Christ sa kanyang bayan na Israel. Sa 1 Thessalonians, mga sangkay, nabanggit po dito ang pagbabalik ni Jesus Christ sa kanyang mga anak. Tayo, mga sangkay, tayong mga tinatawag na church, Gentiles. Dahil naniniwala tayong si Jesus, si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhay ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na at sumasampalataya sa Kanya. Ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos. Maririnig po natin yung trompeta ng ating Panginoon. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw, at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. So sila ang mauuna, yung mga namatay na naglilingkod sa ating Panginoon, na nasa sementeryo na, mauuna po sila papunta sa pagsalubong sa ating Panginoon. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ang mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. So, yung church ay sasalubong sa ating Panginoon sa alapaap. Magkaiba po sa mangyayari sa event na kung saan ire-rescue ng ating Panginoong Hesus ang bayan ng Israel na makikipagdigma laban sa mga malalaking bansa sa tinatawag na Battle of Armageddon. At ito pa, mga sangkay, patunay na ang church ay kukunin ng ating Panginoon sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling mabubuhay, bubuhayin, at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. We will all be changed, mga sangkay. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng hindi nabubulok at ang mga kamatayan o ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi ng kasulatan, nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Yan po ang mangyayari sa church. At meron pong itinakdang panahon para dyan, mga sangkay. At sinasabi nga po ng mga Bible scholar that anytime pwede pong mangyari itong tinatawag na rapture, pagdagit sa church. Ngayon, puntahan po natin. Ang pagbabalik naman po ng ating Panginoong Diyos, second coming, papunta sa kanyang bayan, ay naitala po sa salita din po ng ating Panginoon. Ayon po dito, mga sangkay. Sa Revelation, chapter 19, sabi po dito, nang bumukas ang langit narito, nakita ko ang isang puting kabayo, at ang nakaupo roon ay tinatawag na tapat at totoo. Siya ay humahatol at nakikipagdigma ng matuwid. Ang kanyang mga mata ay katulad ng alab ng apoy. Sa kanyang ulo ay nakasuot ang maraming koronang panghari at nakasulat ang kanyang pangalan na walang sinumang nakakaalam maliban sa kanyang sarili. Siya ay nakasuot ng isang kasuotang itinubog sa dugo. Ang kanyang pangalan ay Salita ng Diyos. At ang mga hukbo sa langit ay sumusunod sa kanya na nakasakay sa mga puting kabayo. Sila ay nakasuot ng kayong lino na maputi at malinis. Ito po ay literal na mangyayari, mga sangkay, sa tamang panahon ng ating Panginoon mismo, na kung saan maghahari ang ating Panginoon sa lupa 1,000 years. Ito po ang tinatawag na millennial reign ng ating Panginoon. At isang matalim na tabak ang lumabas mula sa kanyang bibig.
Sinugatan niya ang mga bansa sa pamamagitan nito. Siya ay magpapastol sa kanila sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Niyuyurakan niya ang mga pisaang ubas sa kabagsikan ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ang kanyang kasuotan at ang kanyang hita ay naroon ang kanyang pangalan na isinulat ng Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Ito po ay isa sa mga prophetic event na nakasulat sa Biblia na kung saan ang bayan ng Diyos na Israel ay papalibutan ng napakaraming mga bansa at hindi mabilang na mga sundalo ng mga bansa kasama po ang demonic forces. At dahil hindi na po kakayanin ng Israel ang sandamakmak at hindi mabilang na mga hukbo, bababa na po ang ating Panginoon para i-rescue ang kanyang bayan. At dito nga po magaganap ang pagkatalo ng mga kalaban ng Israel. So kung mayroon pinakamahalagang event na nagaganap ngayon o kinakailangan sundan mga sangkay na nagaganap ngayon sa ating mundo, ito ay walang iba, ang kaganapan doon sa Middle East ang nagaganap ngayon na digmaan ng Israel. So mga sangkay, again, magkaiba po sila, no, na event. Yung rapture at ang second coming of Jesus Christ sa bayan niya ay magkaiba mga sangkay. Ngayon, ang tanong dito, may kinalaman ba ang April 8 total solar eclipse sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus? Sa rapture at second coming, wala po. Pwede siyang, sabihin po natin, na senyales ng pagbabalik ng ating Panginoon, pero kung may kinalaman na babalik na po ang ating Panginoon sa April 8, yan po ay malaking kalokohan sapagkat sinasabi nga po ng Biblia na dapat lamang po tayong maging handa dahil babalik ang ating Panginoong Diyos na gaya ng isang magnanakaw.